Ngayon naman po, isa sa gustong magbigay ng mensahe kay Nay Lolita, isa sa pinaka mamahal din niyang anak, Tita Sandy. Opo. Kukwento ko sa inyo. Hindi ko ginusto. Sinabi lang sa akin magsalita. But anyway, yes. Noong 1996, at kapapanganak ko lang sa bunso namin. That was a time na andun si Nay Lolit. Actually, I asked her to come. Kasi nga, at that time, walang manager si Kuya Bomo. Napapagod din ako sa scheduling, sa pag-meeting, ako nag-aayos lahat. At saka that time yata tapos na yung scandal. Opo. Anyway, when she came, ano pa ako noon, ang lakas pa ng effect ng sa akin, anesthesia. So, rungaw na rungaw ako. Didilat ako, nakita ko, Hanay, yun. Tapos sa kabilang side, yung asawa ko, mag-usap na kayo. Tapos biglang nakatulog ako. Mamaya magigising ulit ako, tag-usap na kayo. Ganun lang. And then, makakatulog uli ako. And she stayed. She really stayed hanggang sa gabi. Tapos, pagising ko, and then I remember, tama sinabi mo, may pagka-unprofessional si Nay Lolit sa scheduling. Yung pangalawang gising ko, sabi ko, Nay, ikaw na manager, pero wala kang pakialam sa schedule. Sabi ko, ako ang taga-schedule ni Christopher. Ay, oo, ganyan-ganyan. And then, that was 29 years ago. So, kung ano yung age ng bunso ko, yun yung tagal na pinagsamahan namin ni Nay Lolit. And ever since then, my entire life, wala akong naging second mother. Tingin ko, it was only Nay Lolit. Kasi hindi lang siya naging maalaga sa amin bilang talent. Naging nanay siya talaga. Everyone who really truly knows her well, talagang alam niyo kung gaano kalalim siya magmahal and mag-alaga sa mga taong gusto niya. Gusto niya. Alaga niya, paglalabang ka niya, ganon. Ako lang siguro, si Christopher lang ang never niyang inaway o pinagalitan. Oh, never. Never at all. I guess it passed on to me dahil asawa ako ni Christopher. Yun lang. So, the last time I spoke to her, supposed to be nga, Gorgie, diba? Dadalawin ko si nanay nung Sabado sa hospital. So, kausap siya ni Christopher. They were talking about a project, ganyan-ganyan. Ako kasi, ang hilig ko talaga, pag si Nay Lolit nasa phone or kausap ko, or even in person, ang bigkas ko lagi sa kanya, I love you, ganon. Somehow, siya din, napapa-I love you tuloy. So, nung huli, dumaan lang ako, kausap ni Christopher sa telepono, sabi ko, I love you, Nay, ganon. Hoy, Sandy! Yan. Pulitin ko yung sinabi, ay, si Benji pala. Kausap ko si Michelle. Sabi ko, si Sandy, kunin niyo, ganyan. Sabi ko, okay, never, thank you, pero huwag mo ipilit, ha? No, sabi niya, sinabi ko. Sabi niya, oo daw, ganon. Dami pong saksi, ha? Not for anything. Ganon siya intense sa mga alaga niya. Ayaw niyang hindi niya kami pinababayaan talaga. And, yun, so gusto ko lang sabihin, Nay, mahal na mahal kita, mahal na mahal ka ni Bo. Talaga namang mamimiss ka namin ng malaki, big time. Big time talaga, mamimiss ka namin. Sabi nga ni Boy, paano na ako? Sabi ko, bahala na. Diyan naman si Gorgie. Si Bernard. Ay, wag na lang. Anyway, and yeah, you know, si Tita is easy and stupid. She's really, really, truly loved by so many. By so many. Yun lang. We love you and yeah, enjoy paradise with our Savior. Thank you, Tita San.